Kung gusto niyo maghanap ng away, puntahan niyo ako anytime. 'Di ba? Ready naman ako diyan. Madami ho sa atin ang political dynasties na mamayagpag ho. Yan ho ay isa sa political dynasties, yung mga Remulla. Ngayon po, matagal ko na sinasabi, kapag ho tinatangkilik natin ang political dynasties, ganan po ang nangyayari. Isa po ito sa patunay na our economy is weak among other countries. Kasi ho, simula po nang nag-umpisa ang war ng US kontra Iran, the first country po na nag-declare ng national energy emergency ay ang Pilipinas. Bakit po? Dahil sa ang Pilipinas po ang may pinaka-weak na economy sa buong mundo. Bakit po tayo ang may weak, very weak economy sa buong mundo? Kasi po, tayo po ang pinakamaraming political dynasty sa gobyerno. Ngayon, ito ho ang resulta ng political dynasty na hindi effective yung panunungkulan bilang isang halal na gobyerno. Sa halip na ang solusyon sa nangyayari ngayon, ang isipin, sa halip na solusyon ang pagtuunan ng pansin, kita nyo naman sa narinig nyo. Kaya ang mga tao, ito na ang nangyari sa kanila ngayon. Meanwhile, Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harihan dito! Gagabahan ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Lumayas ka dyan! Kapal na mukha mo! Makinig! Ano? Natatakot? Huwag kami! Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tutapos. Sinoko, nakakahiya ka. Ganan ho, hindi ka-epektibo ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Kaya ganyan ho nangyari. Kita nyo ang mga tao, ganyan na lang ang ginagawa, lumaban ng lumaban sa gobyerno dahil hindi nga ho effective ang mga nakaposisyon sa gobyerno. Bakit ho hindi naging effective? Kasi nga ho, sa pinapairal natin na popularity na political dynasties, pagka ho tinatangkilik natin ang tinatangkilik ang mga yan, hindi ho tayo nagising sa katotohanan na ang political dynasties ang sanhi ng kahirapan, sanhi ng korupsyon sa Pilipinas, kung bakit hindi nagkakameron ng progress ang Pilipinas at pamilya lang nila ang may progreso, kasi nga po dahil sa political dynasty na yan. Ngayon, kung hindi po tayo gigising, wala po mangyayari sa Pilipinas. Pasama lang po ng pasama ang economy, magiging lubog lalo at lalaki lalo ang utang ng Pilipinas. Samantalang ang mga political dynasties, ang mga yan, nagpupuntahan na ng ibang bansa, ang mga anak ng mga yan. May mga property na yan sa ibang bansa habang ginagatasan nila ang gobyerno ng Pilipinas. Ganan ho. Ngayon, yung mga anak ng mga yan pupunta sa Pilipinas, tatakbo bilang politicians dahil matatanda na yung mga magulang nila. Sila na ngayon yung maggagatas sa Pilipinas habang yung magiging anak ng mga yan nasa ibang bansa, secure, may mga property. Kaya ho, tayong mga regular na mga mamamayan, gumising na ho kayo. Huwag niyong tangkilikin ang political dynasties.
Wala hong ibang sisisihin dito kundi yung mga tao na tumatangkilik sa political dynasties. Matagal ko na hong sinasabi sa inyo. Marami ho diyan yung mga walang political dynasties na may mga plataforma po, may mga ngayon pa lang may mga ginagawa na effective. Gaya ho ni Elisan Fernando, ni Congressman Busita. Yan ho, yung mga taong yan ho ang mga dapat na nasa politiko. At sana ho sila ho ang mamuno, sila ay maging president at vice president ng ang mga senador, mga lahat ng politician sa kanila sumunod, hindi yung silang susunod. Inuulit ko, pinakamahina po ang economy ng Pilipinas. Kaya po tayong unang-unang nakaramdam ng war between United States and Iran. Kaya ho, hindi na ho nahihiya itong mga nasa politiko, itong mga nasa gobyerno. Hindi ho nahihiya na ang Pilipinas ang kauna-unahang naapektuhan ng gera. Ang Pilipinas naghihirap, hindi ho sila nahihiya. Dahil ho, ang importante sa kanila, masave nila yung sarili nila, masave nila yung family nila. Wala ho silang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino, wala ho silang pakialam sa Pilipinas. Ngayon, yung mga ordinaryong Pilipino, gaya ng ipinakita ko sa inyo, nagiging parang movie star, nagiging parang teleserye na lang ang buhay sa Pilipinas. Dahil sa mga pinapanood nyo ng mentality ng teleserye, kaya ganyan na lang din ang naging parang natakbo sa buhay ng Pilipino. Pero mo, nasa politiko ka, maghahamon ka ng away sa halip na ang isipin mo yung maging solusyon. Paano ka magiging effective sa posisyon mo? Paano ka makakatulong sa Pilipinas sa mga mamamayan? Pero hindi. Ang mentality, naghahamon ka pa ng away. At ngayon, ayon sa pinakita ko sa inyo, yung mga ordinaryong tao nagwewelga sa labas at napatol sa naghahamon sa politiko ng away, gusto nyo bang hanggang sa mga kaapo-apuhan nyo ganyan ang maging sistema ng Pilipinas? Kung hindi ho natin babaguhin ang mentality natin sa pagboto na ang tinatangkilik ay ang political dynasties, wala hong mababago sa Pilipinas. Lalo lang hululubog ang Pilipinas. Pati mga kaapo-apuhan nyo, kung kayo naghihirap ngayon, mas maghihirap pa ang kaapo-apuhan nyo. Baguhin ho natin. Tanggalin ho natin yung political dynasties na yan. Yung mga nag-aabot sa inyo ng pera kapag halalan, mas mabuti yung ipahiya nyo na. Dahil kung kukuhanin nyo yung pera na ibinibigay nila, lalo lang ho natin sinasabi na ibinebenta lang natin ang ating boto, at lalo lang ho natin kinukonsinte yung ginagawa nila, which is alam naman ho nating mali. Dahil yung pagbili ng boto ay mali. Ngayon sinasabi ng iba na tinatanggap ko lang naman ang pera, pero hindi naman yan ang ibinoboto ko. Bakit hindi natin ipamukha sa kanila na mali yung ginagawa nila? Sila ang unang-unang lumalabag sa batas. Kaya ho dapat tanggalin ang political dynasties. Sana ho matauhan tayong lahat.